Over in Davao City, programs and road closures mark the birthday of former President Rodrigo Duterte. We have Bril Montalvo with us for updates. Bril, kamusta ang sitwasyon dyan at sino-sino ba ang mga opisyal at personalities ang dumalo? Ladies, nandito pa rin tayo ngayon sa Rojas Avenue dito na sa Davao City kung saan nagpapatuloy ang Global Filipino Solidarity Program para sa pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang taga-suporta ng dating Pangulo dito mismo sa event area. At kanina nga lang ay kakatapos lang ng speech ni Senator Bato de la Rosa doon sa entablado. At sinare niya yung mga ganap nila before during his PNP time and also sa panahon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon. At sinabi din niya na hiling niya na makawit na sa lalong madaling panahon na ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayon ay inaantabayanan pa rin natin kung lalahok ba o darating ba dito sa pagtitipon ang aming Davao City Mayor na si Sebastian Duterte. Ladies? Okay. Hi, Bril. Si Shonto. Bril, so tama ba yung narinig ko na in-expect pa lang dumating si Davao City Mayor Baste Duterte? But more than that, no, I was wondering kung ano yung major overriding message itong rally na ito, nitong gathering na ito. Is it really just come back home or meron bang mas malalim na mensahe dyan? Alam mo, Sean, tama ka nga dyan, no? Wala pa tayong informasyon at inaasahan pa rin natin hanggang ngayon. Ito nga si Davao City Mayor Baste Duterte kung dadalo ba siya dito sa pagtitipon. At itong solidarity program dito nga sa Davao City ay in connection ito sa pagdiriwang sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inorganisa ng hugpong sa taong lungsod. Itong hugpong sa taong lungsod, ito nga yung local party ng mga pamilya Duterte dito nga sa Davao City. At Bril, of course, today na rin ang simula ng local campaign para sa midterm elections. At alam naman natin ito nga si former President Rodrigo Duterte ay tumatakbo bilang mayor ngayon ng Davao City. So meron ba nga nangangampanya on his behalf dyan sa Davao? At tuloy pa rin ba ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor ng Davao? Tama ka nga dyan, no? Alam nyo, sabi ng COMELEC na kahit pa man sa ICC ngayon, sa detention facility sa the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, but still he is a candidate pa rin dito nga sa Davao City for mayor. So ngayon sa unang araw ng local campaign ay ito ngang mga kapartido ng dating Pangulo ay wala muna silang activity, campaign rally ngayong araw kasi nga nakafocus sila dito sa pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabilang kampo naman, sa katunggali ni Davao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for mayor na si Carlo Nograles ay nag-umpisa ang kanilang pangangampanya. Kanina kasama ang kanyang kapatid na si Congresswoman Migs Nograles na tumatakbo ngayong first district congressman ng lungsod. At katunggali naman ni Congresswoman Migs Nograles, ito nga si incumbent Davao City first district congressman na Pulong Duterte. So kanina nag-house to house at nag-handshaking campaign nga ang Nograles team sa unang araw ng local campaign period sa 2025 midterm election. Wala namang aberya, Bril, na nangyari sa magkatunggaling kampo. Wala namang iringan. Alam mo, sa eleksyon ngayon dito sa Davao City, wala namang iringan dito. Smooth ang campaign dito, nangangampanya sa kabilang grupo ang mga Nograles at sa Team Duterte naman ay nangangampanya din sila dito nga sa sa Solidarity at katatapos lang ng kanilang appearance na dito sa entablado ng
So hindi man nila hayagang sinabi na kung parte ba itong solidarity program sa kanilang pangangampanya, pero ang sabi nila, ang sabi ng mga organizer, plainly ito for the celebration sa 80th birthday ng dating Pangulo. Maraming... Sige. meron Last ka pa? question. Yes, Okay. nagtataka lang ako, no, Bril, since ngayon lang kita ulit nakausap since the arrest. Paano nagbago no yung landscape? And today nga is the launch of the local campaign series. Nagbago ba yung sentimento dyan sa Davao City after the arrest of President Duterte? Alam mo, Sean, no, medyo maingay dito sa aking background. Pwede ba kiulit po yung tanong? Okay. May nagbago ba sa sentimento ng mga botante dyan sa Davao City pagkatapos maaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo, wala talagang pagbabago dito sa Davao City simula nang naaresto ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang mga taga-suporta ng mga Duterte ay nananatili pa rin mga supporters ng mga Duterte. Kahit pa man na ginigipit ng administrasyon ito nga pamilya Duterte. Yun yung sabi ng mga supporters nila na nandito kanina nung nakausap natin. Okay, maraming salamat sa iyo. Bril Montalvo reporting to us live from Davao City.